Yung motorcyclist. Tapos sa video, maririnig mo pa yung lagatik ng buto na nabali. Yung pagkakahiga niya, mukhang tumilapon lang siya eh. Naka-helmet siya, naka-full gear siya eh. Magbabayad nun yung city, ano. Shit, kung ano man yan. Magbabayad nun yung city. O yung ambulance. Hindi na nga siya babayaran. Hindi na nga niya babayaran yung ambulance siguro, no. Saan na babayaran? Malang ambulance, di ba? Ito matagal na to Kailan ba to? Nasa call center pa ako. Kapag magpapaso, kasi ako nagpasundo ako ng ambulance dati na na acid reflux ako eh. Acid reflux lang Pasundo ko ng ambulance, sabi ko noon, kung hindi ito covered ng card, 7,000 daw. May hanggang 10, may basta gano'n naglalaro hanggang 12. Depende yata sa klase ng ambulance eh. Saan galing. Yun ang kamahal yung ambulance. At gaano kalayo yung hospital. Usually, syempre, doon sa pinakamalapit ng hospital. Nagulungan siya ng ambulance, yung legs niya. Dalawang legs niya pa. Shucks. Ang galing ng driver, may hangover, o bagito, o student permit pa lang, o sa China yun, sa China. Kaya sabi ko, pag ganong sumemplang ka, okay lang siguro kung may magbabantay sa'yo sa tabi mo. Yung pulis na nagbabantay nasa bangketa. Buti pa yung pulis na nakatayo, nakagilid yung nadisgrasya, nakabalandra dun sa gitna ng kalsada. O kung ako yun, halimbawa ako sumemplang ako, masakit, diba? Recover, shock ka, ganyan, diba? Pag naka-recover ka na, pilitin mo sarili mo mag-recover ka. Huwag yung undershock pero maging aware ka kagad. Kung kaya mo tumabi, tabi ka na. Walang nabali sa'yo, kahit nga may nabali sa'yo talag ka rin mo sarili mo sa tabi. Kasi yung papatay sa'yo, yung traffic na incoming Yan, legs yun. Paano kung ulo siya yung lungan? Minsan pa naman sa ganun, tinatanggalan ka ng helmet Ang daming mali din sa na yon, scenario na yon. Yung traffic man, yung tawag na ito. Traffic man, yung ambulance driver, syempre, obviously. And then kahit yung nakabunggo na nakakotse. Actually siya, pwede siyang mag-traffic Siya na nga nakabunggo Kahit kasalanan pa nung nakamotor. Kasi yung nakamotor hindi na gumagalaw Nakahiga na lang dun sa kalsada. Diba? Yung oncoming traffic, hawiin nyo. O tayuan mo yung ilak mo yung kotse mo, tayuan mo yung nakahigang nakamotor. Kasi nag-training ako ng Red Cross ang una mong gagawin kapag meron kang i-approach na accident victim or pasyente, is tatanungin mo, kakausapin mo, sir, are you alright? Can you hear me? What's your name? Ganyan. Do you know where you are? Ganyan. Kakausapin mo. Pag sumasagot, tapos are you hurt? San masakit? Ganyan. Pag sumasagot, at tawag nito, may mga proper procedure yan, lalo na pag obviously na may nakita kang kasi meron siyang proper procedure na na hindi mo siya basta-basta gagalawin. Baka yung bali, lalong mabali, etc. ganyan. Pero kung yung may bali ka na, magugulungan ka pa ulit, ibang usapan na yun. Yung tipong nabalian ka na, tabi ka kagad, baka madagdagan yung bali mo. Tipong ganun. Wag lang yung wala ka sa wisyo, tapos tumayo ka, tapos nagulungan ka ulit. Kailangan nasa wisyo ka. Diba? Seconds lang naman yan, diba? Ma-knock out ka, tapos ma-knock off ka, tapos matauhan ka, tapos diba? Yung wisyo mo bumalik, enough na makatabi ka.
Sabi ka, o kung hindi mo kaya, at least be aware. Siya kasi nakahiga lang eh. Malay natin, wala siyang malay, ano. Kasi tumilapon siya eh. Pero naka-helmet siya eh, para sa walang malay eh. Yung ganyong ano, he could have been instructed by everybody na kanang gagalaw, antay mo ambulansya, parating na. Baka ganun yung ano, instruction sa kanya eh. Unfortunately, yung dumating na ambulance, yun ang yun ang tumuluyan sa kanya. Let's make a lousy workout. Bale ng lousy workout, mabilis na workout, at least nag-workout. Uy, shucks! Yan, tumutunog na naman, oh. Fuck. Okay, alam na this. Hihigpitan ulit. Hihigpitan ulit, tapos ispatan ko na. Sabi, ang bilis niyang lumuwag. Workout tayo. Pinaka lousing workout. Na araw na ako nakakapag-gym. Let's get it on, sabon!